Pangalawang bahagi. Binibigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng tunay na kalayaan. Hindi siya gagawa ng aksyon upang pigilin ating pagpili ng pagkondena sa sarili. Ang paghatol ng Diyos dito ay ang kanyang pag-aatubiling pagpapatibay nitong paghatol sa sarili. Kapag pinili nating manatili sa labas ng bilog ng magkatumbas na pag-ibig at buhay. Walang paraan upang makatakas mula sa paghatol na ito dahil hindi tayo mapipilit ng Diyos. Laban sa ating kalooban, natahakin ang landas na patungo sa buhay, sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa sinuman, ngunit ipinagkatiwala ang buong paghatol sa anak. Juan 5:22. Ang Diyos, ang Ama, ay hindi humahatol sa atin. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Walang pakinabang ang laman. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay espiritu at buhay. Juan 6:63. Ang mga salita ni Jesus ay buhay. Sa bawat salita na binigkas ni Jesus, ay inihayag niya ang nagpapanumbalik na pag-ibig ng Diyos. Sumigaw si Jesus at sinabi, "Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sumasampalataya sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakikita ang nagsugo sa akin. Ako ay naparito na isang liwanag sa sanglibutan, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. At kung ang sinuman ay dumirinig ng aking mga salita at hindi naniniwala, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, siya rin ang hahatol sa kanya sa huling araw." Juan 12:44-48. Idinagdag ang pagbibigay diin. Hindi tayo hinuhusgahan ni Jesus. Ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng salita ng buhay. Ngunit hinding-hindi niya tayo pipilitin na tanggapin ito. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, "Pabayaan mong alisin ko ang dumi sa mata mo," at narito, ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Matthew 7:1-5. Kung hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos Ama at hindi tayo hinuhusgahan ni Jesus, bakit nating iisipin na karapat-dapat nating hatulan ng iba kung nagtataglay tayo ng mapanghusgang espiritu? Isang tahilan sa ating sariling mata? Katotohanan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Juan 5:24. Ang pag-unawa sa katotohanan tungkol sa Diyos at pagkatutong magtiwala sa Kanya ay umaakay sa buhay. Sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Juan 3:18. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe. At nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakuwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga gentil. Gawa 13-46. Ito ay isang maliwanag na halimbawa ng pagkondena sa sarili. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Lucas chapter 6:37. Sa Ebanghelyo ni Lucas, itinuturo sa atin ang talinghaga ng alibughang anak na pinatawad na tayo ng Diyos bago tayo humingi.
Kung tayo ay hinatulan, kinondena, o hindi pinatawad, ang ating sarili lamang ang dapat sisihin, sapagkat anumang itinanim ng tao, iyon din ang kaniyang aanihin. Galatians chapter 6, chapter 7. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga Fariseyo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din? Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapuwat ngayoy sinasabi ninyo, kami nangakakakita. Nananatili ang inyong kasalanan. Juan 39:41. Ano ang paghatol na dahilan ng pagpunta ni Jesus dito sa mundo? Siya ay naparito sa mundong ito upang ihayag ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at ang walang katapusang halaga na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Gusto niyang makita natin ang isa't isa gaya ng pagtingin niya sa atin at pahalagahan natin ang isa't isa gaya ng pagpapahalaga niya sa atin. Itinuturo sa atin ni Jesus na maging bulag sa mga kasalanan ng iba, gayon din sa artipisyal na nabuong mga pagkakaiba na naghihiwalay sa atin. Sektaryanismo, nasyonalismo, tribalismo, partidistang politika, o anumang iba pang kagamitan na naghihikayat sa atin ng laban sa kanila na kaisipan. Hindi naunawaan ng mga Pariseyo ang aral na ito na itinuturo ni Jesus. Sila ay mabangis na sekta at tinitingnan ang mga hentil na hindi mga lahing Hudyo bilang mga aso. Sila rin ay mga mapagpanggap na eksperto sa pagtingin sa mga kasalanan ng iba at paghusga ng naaayon. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Juan 3:16-19, idinagdag ang pagbibigay diin. Sa talatang ito, ang pangalan ay nangangahulugang karakter. Ang pagtanggi sa paghahayag ng katangian ng Diyos na inihayag ni Jesus sa liwanag ay, sa katunayan, pagtanggi sa Diyos. Kay Jesus, sinasabi ng Diyos, ito talaga ako. Nang sumapit ang umaga, ang lahat ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan ay nagsanggunian laban kay Jesus na siya'y ipapatay. At nang siya'y kanilang igapos, ay dinala nila siya at ibinigay siya kay Poncio Pilato na gobernador. Matthew 27:1-2. Anong larawan ito? Ang mga relihiyonistang puspos ng kasalanan ay naghahanap ng kamatayan ng kanilang tagapagbigay buhay, at hindi niya sila nilalabanan ni hinahatulan man lamang sila. Sino o ano ang nakamamatay? Diyos o kasalanan? Nababasa at naririnig natin ang tungkol sa mga huling oras ni Kristo bago ang kanyang kamatayan nang hindi nauunawaan ang mas malalim na kahulugan sa likod ng kanyang pagsubok at pagkapako sa krus. Si Jesus ay ganap na Diyos, gayon din ganap na tao. Nang si Jesus ay dinala sa paglilitis sa harap ni Poncio Pilato, siya ay ganap na Diyos. Nang siya ay hinatulan at sinumpa, siya ay ganap na Diyos. Nang siya ay hagupitin, tinutuya at ipinako sa krus upang mamatay, siya ay sa lahat ng panahon ganap na Diyos. Pinahintulutan ng Diyos ang kanyang sarili na ilagay sa pagsubok at hinatulan ng mga mahal niya at nagnanais na makipagkasundo sila sa kanyang sarili. Bakit? Dahil napakahirap nating makita kung ano ang nagawa ng ating kasalanan sa kanya. Si Jesus, ang anak ng Diyos,
ay nagdusa ng husto sa kanyang mga huling oras ng buhay sa lupa. Higit pa sa maiisip natin. Ngunit ang pagdurusa ni Jesus ay hindi nagsimula sa hardin ng Getsemani at hindi rin nagtapos sa kanyang namamatay na mga salita sa krus. Ang Diyos ay nagdusa, kasama natin, at para sa atin mula nang ang kasalanan ay unang pumasok sa ating mundo. At siya ay patuloy na magdurusa, kasama natin, at para sa atin hanggang sa araw na ang kasalanan ay matapos sa kanyang mapanirang landas. At ang lahat ng pagdurusa at kamatayan ay dumating sa walang hanggang wakas. Ang pagsubok at pagdurusa ni Jesus sa kamay ng kanyang mga nilikha upang ibahagi ang kanyang walang katapusang pag-ibig ay dapat magbigay sa atin ng isang larawan ng pagdurusa na pinagdaanan ng Diyos dahil sa atin sa loob ng libu-libong taon. Patuloy tayong nagpupuri sa Diyos sa harap ng ating korte ng tao upang sumagot sa mga paratang ng kawalang interes, kawalang kilos, pag-iwas, at maging aktibong mapaghiganting pagkawasak. Napakaraming beses na nagkasala sa kaso ang hatol natin. Ano pa ba ang magagawa ng Diyos para mapagkasundo ang kanyang mga anak na nawalay kaysa sa kanang ginawa? Ang krus ay ang banal na obra maestra ng pagkakasundo. Ang krus ay pumawi sa pakikipagtalo ni Satanas na ang Diyos ay mapaglingkod sa sarili lamang, walang malasakit, at hindi mapagkakatiwalaan. Kahit na pinaitim natin ang karakter ng Diyos, may mabuting balita. Alam ng Diyos kung bakit natin siya hindi naiintindihan at hindi niya tayo hinahatulan para dito. Patuloy niya tayong mamahalin sa kabila ng ating kawalan ng pasasalamat sa mga nagawa niya para sa atin at patuloy na ginagawa para sa atin araw-araw. Ngunit hindi ba ito magiging kahanga-hanga para sa Diyos kung napagtanto natin na hindi ito tungkol lang lahat sa atin? Ang ating may lalang ay malapit ding kasangkot sa ating suliranin. Maaari ba nating siyang isipin? Mapapayagan ba natin ang ating sarili na makita siya kung sino talaga siya? Walang kompromiso, sa iba nakasentrong pag-ibig, at ibalik ang pagmamahal na nararapat sa kanya? Sobrang kahilingan na ba iyon? Inibig natin siya, sapagkat siya'y unang umibig sa atin. 4:15. Sa lahat nilang kadalamhatian ay nagdadalamhati siya, at iniligtas sila ng anghel na nasa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila, at kanyang kinilik sila at kinalong silang lahat noong araw. Isaiah 63:9. Our Daily Devotional, February 6, 2025. Galing sa mga gawa. Nang banayad natin na Diyos, pahina 95:100. Pagpalain kami na mahal kong kapatid sa araw na ito, at patuloy mo nawang makita ang pag-ibig ng ating Ama sa pamamagitan ni Hesukristo upang patuloy ka magkaroon ng kalayaan sa puso mo na galing sa kasalanan na magdadala sa iyo ng kahiyaan at kahatulan at kamatayan. Maranatha.